So, yun. What's up guys? Nag-order nga pala tayo sa Lazada ng 330mm na shock RCB. So, bubuksan natin siya ngayon. Kasi ako naka-stock. Stock tayong shock ngayon. Medyo maalog na. May kaluma na siya. 4 na taon na ito. So, papalitan natin siya ng 330mm. Buksan natin guys. Forward naman tayo. Forward. Sama ulit ilan ng video ko ulit. Ngayon, mga ano na. Plus. Ilan? Agar kita. 45 ba? 45. Yan. So yun guys, nabili ko siya ng 1,200 plus 88 shipping fee. So murang-mura lang ito guys. Ito nga pala yung pang click. Pero pasok daw siya sa Honda Beat FI. So, tingnan nyo na. Yan siya guys. Bigat. Yes, legit siya guys. Bakit puti? So mabigat. Bakit daw puti? Yan, walang kulay pula, walang available dito pula. Walang available na pula, walang itim. So babagay naman siya dito. Yan, medyo mataas siya. Ulit. So guys, may binigay pa sa atin ng Racing Boy na sticker, product code, dealer, di ko alam kung para saan to, manual, tapos ano, sticker ng shop is precision guys. Search nyo sa Shopee, makikita nyo yan. Meron pa siya guys, rod. Hindi ko alam kung para saan tong rod, titingnan natin mamaya. May pinapasok dito at hindi ko alam. Kapitan natin guys. Babaklasin muna natin yung cover nitong Honda Beat natin. Then guys, hindi nyo to mababaklas yung shock pag hindi nyo to kinalas tong tangke, yung gasolina nya. Yan, tangke. May mga tornilyo yan dyan. Tapos ito, puwan, kalas din yan. Itong gilid, kalas. Parito, kalas yan. Ito lang i-adjust natin guys. Ito, luwagan lang to. Kita nyo ha. Yun! Pag nakaluluwagan nyo na yan, tatabi nyo to. Yun. Tulak na ito. Hindi pa nga yun guys. Ito lang ang kalasin nyo. Ayan. So gamit ko ng tamang sukat ng tool. Hanap tayo kung ano sukat dito. So guys, sukat na. Alalayan nyo lang guys, baka biglang tumaglag yung motor nyo, masira. Yan guys, kalas na, ito yung tornilyo. Gagawin nyo, angat nyo lang to, ganyan, tulak dito. A few inches later. Napakahirap guys kalasin ng shock. Ay, kaya kung sa inyo baka DIY, pakakalas nyo lang sa mekaniko para wala kayong problema. Yun guys, nakalas na. Ito yung shock nya, stuck. Sabali, tikmin nyo pa. So, guys,
wala man naiwan. So yung kakabit natin yung RCB na shock. Guys, yung kumpara sa mga haba nila. Yan. 330mm. Ito ay 310. Yan. Kunti lang naman. Pero maganda na yun. Kumpara sa stock. Guys, hindi kasya to. Hindi kasya itong bushing. Itong bushing, alisin nyo na to. Kakabit ko lang siya. Ito na mismo. So, salpak. Bigyan mo din. Patayin mo natin. Meanwhile, Okay guys, naikabit na natin. So, gumamit pa kami ng ito pang hinang gawa ng sumasabit yung pag ipapasok mo siya, sumasabit sa ilalim. Yun guys, oh. Yun. So, nakikita nyo ito. Yan. Ibinutasan namin. Eh, wala. Ganun talaga. Okay guys, naikabit natin. RCB. Lagay lang kayo ng isang washer dito para hindi kumalog. Kaya lang napansin ko nung inanahan namin, medyo tumagilid ng gulong. Upuan mga lid. Upuan ng kapatid ko. Check nyo guys. Atras mo dito sa ano. Ay, kalas yun. Minute. Iis lang yun. Ayun guys, medyo tumaas na siya. Yan, ang tindig ng 330 mm. So yan, tumaas na yung shock nya. Malaki na pinagkaiba sa ground clearance. Tapos yun, abante ka live. Yung gulong nya guys, tumagilid. Di ko alam kung ano sira niyan. Yan, tagilid oh. Hindi pantay dun sa... Di ko alam kung natagilid ay flarings. So yung ano eh, hindi na namin kinalas yung flarings. So yun guys, hanggang dito na yung video namin. Pagod na pagod kami mag-ayos itong motor. Yo guys, subscribe na lang pag subscribe ng channel ko. Peace.